morning po, kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon ngayon pong umaga ng Wednesday, February 14, 2024. Isa na namang edisyon ng Morning Devotion ng ating matutunghayan mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. Ako po ay bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw ng mga puso. Salamat sa Panginoon sapagkat siya ang unang umibig at nagmahal sa bawat isa sa atin. Kaya meron tayong sineselebrate ng ganitong kapanahunan ang Love Month. Akin pong ibabahagi sa bawat isa sa atin sa umagang ito ay makikita natin sa awit 147 verse 3. Ganito po ang sinasabi, "Yaong mga pusong wasak ay kaya ring lunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan." So, kamusta po ang ating mga puso? Ito po ba ay masaya? Ito po ba ay pinagpala? O ito po ba ay wasak, sugatan, sawi? Kahit tayong mga mananampalataya ay hindi exempted sa pagkawasak ng ating mga puso sa iba't ibang kadahilanan. Maring ang iba ay sa relationship, merong hindi na nagkatuluyan, maaring sa pamilya nagkakaroon ng conflict, o maging sa ating iglesia na kinabibilangan na kung minsan ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, subalit sa pamamagitan ng kadakilaan, ng kapangyarihan, ng pag-ibig ng Diyos, ang mga pusong wasak, ang mga pusong sawi ay kanyang pinanunumbalik sa dating kalagayan. Napakaganda po ng binanggit ng salmista dito po sa ating binasa. Sabi niya dito, yung mga pusong wasak ay kaya ring lulunasan. So kung ang ating puso ay nakakaranas ng pagkasawi, nakakaranas ng kalungkutan, nakakaranas ng pagkawasak, by the power of love ng ating Panginoon, kanya itong i-restore. Si King David, nakaranas din siya ng ganitong sitwasyon sa kanyang buhay. Marami ring nagtatangka sa kanyang siya ay saktan. Marami ring nagtatangka na siya ay pabagsakin. Subalit, sa pamamagitan ng ating Panginoon, patuloy siyang kinocover ng kanyang Holy Spirit at nagiging victorious ang kanyang buhay. Kaya nga sabi niya dito, ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. So yung ating puso na maaring masaktan, prone tayo sa sawian, kalungkutan, sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang instances ay kayang-kayang ibalik ng Panginoon, i-restore, palakasin, at patuloy na maramdaman yung dakilang pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya nga sa umagang ito ng Wednesday, February 14, nawa ang dahilan kung bakit tayo nagsiselebrate ng Love Day ay hindi kung sino pa man, kundi ito ay sa pamamagitan ng dakilang pagmamahal, pag-ibig ng ating Panginoon. Nawa, may padama din natin ito sa ating kapwa, sa Diyos, at maging sa mga kapatid natin na hindi kaibig-ibig sapagkat ito ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. I hope na this day maging masaya, maging blessed ang ating mga puso. Ito ay matatamo natin kapag meron tayong pusong pinananahanan ng ating Panginoon. So dumako po tayo sa ating prayer time para sa umagang ito. Let us pray. Banal at makapangyarihang Diyos, salamat po sa umagang ito ng aming morning devotion. At muli mo kaming ni-remind na bagamat kami ay naglilingkod sa iyo, minsan maaari naming ma-experience na ang aming puso ay masaktan,
mawasak, malumbay sa iba't ibang kaparaanan. Ngunit salamat sa iyong pangako, hindi lamang kay King David at maging sa bawat isa sa amin na ang aming pusong sawi, ang aming pusong wasak, ang aming pusong nalulungkot ay kayang-kaya mong gamutin, restore upang panumbalik nito ang dating kalagayan. Salamat po sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. At nawa ay may pagdiwang namin ang araw ng mga puso na naayon sa iyong kalooban sa pamamagitan ng pagkilala, ng pagsunod sa iyo at pagmamahal sa iyo, sa aming kapwa, at higit sa lahat, lalo tigit sa hindi kaibig-ibig. Patnubayan niyo po kami sa buong maghapon. Ito rin po ang simula ng 40 days na Lent, Panginoon, sa pamamagitan ng celebration namin ng Ash Wednesday na nagpapaalala sa amin na kami ay patuloy na magpakumbaba, alalahanin ang iyong ginawa nung ikaw ay narito sa lupa at ipamuhay ang iyong nais sa bawat isa sa amin. Bless niyo po ang lahat ng mga anak mo na nanonood. Ano man po ang prayer ng kanilang puso, pagkaloob niyo po sa kanila, ingatan niyo po kami sa buong maghapon at maalala din namin ang mga gawain, especially ang midweek service. Mamaya maka-attend po kami at makabahagi sa celebration namin ng Ash Wednesday. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. So, mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito ang inyong lingkod, Pastor Moses. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!